Hi Libra! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong monthly gabay tarot reading for your 15 days gabay, first half of April 2024. April 1 to 15, 2024 gabay tarot reading. So April 1 to 15 para po kay Libra. Please be reminded that this is general reading po. Sa maaari kayo makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo po makuhang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po ngayong April 1 to 15, 2024 para po kay Libra. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Libra ngayong April 1 to 15, 2024. Okay, Libra. Nako. Okay. Bakit worried kayo and stressed dito, Libra? So, mag-ingat po kayo ha, kasi may nakita akong pagnanakaw dito, nawala, or nagkaroon ng damage. Nagkaroon ng, it might be downgrade ito, may nag-downgrade sa inyo, may sumisira sa inyo, kaya stress kayo, worried kayo. Ingatan ng kalusugan kasi baka na-stress na kayo sa ginawa ng taong ito. Okay? Nakikita po ako dito, Libra. Sana napanood ito sa araw na ito ni Libra para magkaroon kayo ng idea kung ano kung sino yung mga taong hindi totoo sa inyo. So, may nakikita ko dito na may isang tao na may masamang intention sa inyo, panlilin lang. Pwedeng nakipag-rival ito sa inyo, nagkaroon ng kompetisyon, may pandaraya po na naganap. Ito po ay isang tuso. So, malaking distraction to. Tapos, kung sa buhay pag-ibig ito, kung may manliligaw kayo or kakapasok nyo lang, double check nyo po ha, yung tao. Kasi may nakita ko dito na some of you naman, kasi general reading naman ito nagkaroon ng seduction, nagkaroon ng, maaring hindi nyo alam na nakapasok kayo sa third party situation. Kasi may nakikita ko ditong third party situation, may pagsisinungaling, may trouble na naganap, magkakaroon ng gulo po. Magkakaroon ng danger. Magkakaroon ng pagsisinungaling, trouble, and distraction. Okay. Nakikita ko dito na kung mag-staycation kayo sa bahay nyo, magiging kalma kayo. Tapos may nakita ko dito nag-uusap na family. It might be
na bibili kayo ng property or ibenta nyo yung property. Basta may pag-uusap dito regarding sa property. Tapos some of you you will be find out na what I meant is, magkakaroon ng comfort kung nag-staycation kayo. It might be nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bahay, sa family. Pwede. Pero ang sabi po dito, mga mensahe po para sa inyo, Libra, na moving forward, get ready for positive changes. So claim mo itong message na ito na may positive changes na magaganap. And don't be afraid to fly solo. Spirits Guide, energy po ni Libra ngayong April 1 to 15, 2024. Kunin ko to. Spirits Guide, career and money po ni Libra ngayong April 1 to 15, 2024. Spirits Guide, love life, self-love, partnership, and romance. Ngayong April 7, 2020, ngayong April 1 to 15, 2024 para po kay Libra. Clarification po. Wow. So, Libra, ngayong April 1 to 15, 2024. By the way, check nyo po yung channel natin. Scroll down nyo lang po. Andun po yung Libra. Separated video po yun. Para sa inyo, Libra. Sa mga hindi pa nakapanood ng April 2024 Monthly Gabay Tarot Reading at Career and Money. April 2024 Monthly Gabay Tarot Reading. So, panoorin nyo po yung dalawang reading po. At magsibing itong gabay sa inyo kasi may makukuha kayong mensahe po. And Libra, open na pala yung schedule natin for booking para po sa gustong magpa-personal reading dyan. Yes, para sa gustong magpa-personal reading dyan, check nyo itong video. Diba? May description box sa baba ng video. May link po dyan. I-click nyo po and message me sa Messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po, Libra. Okay, Libra. Okay. So, Libra, nagkaroon ng self-doubt dito. Nagkaroon ng sama ng loob kasi may away na ganap or may taong hindi totoo sa inyo. It might be na found out nyo na kung sino ito. So, may ganap din na failure to face the facts. Pwedeng nagkaroon ng delay. Nakikita ko yung disappointment niyo dito. Blame. Nagkaroon ng, self-doubt. Pwede din na stuck kayo sa past nyo. May nangyari na, pero na-stuck po kayo. Hindi kayo makapag-move on or hindi nyo matanggap. So, kailangan nyo mag-move forward po. Tanggapin, embrace, surrender, and let go. Move forward para magkaroon ng healing. Kung nagkaroon ng delay, habaan ng pasensya. So, this card advise you to accept and move on. So, dito kayo tumira sa present po para sa inyo future. Huwag ko yung tumira sa past. I-let go nyo na yan, okay? This is new beginning. This is new beginning and this is transformation. This is power, malakas inyong confidence, nagkaroon ng protection. This is ending of cycle. Tingnan natin kung may repeating number. So, wala. Ay, meron. So, tingnan natin. Double check ko lang ha.
Okay. So, it is 4-4. Mm. So, ang meaning nito, yung 4-4, achievement. It represents achievements, hard work, laying the foundation for your goal. Kung may nakita kayo dito na 4-4, it's a message from your angels and the divine realm to pay attention. It's a reminder to stay focused kayo sa inyo. Patuloy nyo lang po daw yung pagiging hard worker nyo and build a strong foundation for your future endeavors. Okay? So, patuloy nyo lang po yung hard work nyo. Pay attention. Focus kayo. Huwag yung hayaan na ma-distract kayo. Okay? Ang pagiging pagkakaroon ng determination dito, magbibigay ito ng reward sa inyo. So, let's see ha. Kasi hindi pa natin isa pa lang na-read natin na 4 eh. Andito pa yung 4. So, check natin yan mamaya. Okay. Diniscuss ko ngayon kasi baka makalimutan ko. So, Libra, baka makalimutan ko eh. So, ayan. Another message kasi yan. So, this is transformation. May pagwawakas na parating, for example, end of contract sa trabaho, relasyon, pwede din ng end of connection. Pero may nakita ko talaga akong bagong simula dito, new beginning sa buhay, na nagkaroon ng transformation po. Pwede rin may nangyari na let go mo yung opportunity dahil sa hindi mo na kailangan. May nakita ko dito na maglilipat ng bahay or may ganap na paglipat ng lokasyon sa negosyo. Ano pa? So far, yan lang eh. Okay? So, growth always means leaving something behind. Okay? Kasi transformation nito eh. So, kung gusto nyo mag-grow, ito yun. It always means leaving something behind. So, tandaan mo yung message regarding sa 4-4 ha, Leo. Kasi minsan mga kaligtaan ko talaga yung repeating number. Kasi nakafocus ako sa cards nyo eh. Marami ding message. Katulad ngayon, maraming message po. Okay. So, sa career and money nyo po, this is malakas sa inyong intuition, nagkaroon ng self-knowledge, nagkaroon ng changes, nakareceive kayo ng wisdom message, nagkaroon ng awareness, nagkaroon ng common sense, ganun. Okay. Follow your intuition. Palakasin niyo po doon yung intuition niyo. Follow your intuition in making financial or business decision. So, know that the answers are already within you. Huwag kang yung umasa sa opinion ng iba. Trust yourself. Listen to your intuition. Go and connect to your divine assistance. What I meant is, go and connect to your divine guidance. Trust yourself and follow your intuition. Okay? Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng daan o magbibigay sa inyo ng magsasabi kung ano yung susunod na hagbang. Patungo ito sa success po. Yan yun po yung intention ng intuition nyo. Okay. Ano pa? Wow. So, claim this message ha, na malakas yung intuition, confidence, may pagbabago. Patuloy nyo lang yung pagiging hard work nyo kasi ito yung magbibigay ng satisfaction and abundance sa inyong buhay. And this is the clarification na may ganap na satisfaction and abundance. Thankful kayo sa mga biyayang natanggap. You have overflowing abundance. Yes, may nakita ko ditong successful and satisfied sa inyong buhay. This card asks you to relax and enjoy mo yung, i-relax kayo and enjoy what you've worked hard to achieve. Share your good fortune to others and your generosity, babalik yan sa inyo. It will always flow back to you. Okay? So, may natapos kang project ngayon, sobrang saya mo, satisfied ka sa naaabot mong completion.
expect a recognition for a job well done, or may nakita rin akong parating na promotion. So, congratulations sa mga anong tawag dito, nag-apply ng promotion or nag-take action. Kasi may nakita talaga ako ditong promotion po, recognition. And ang sabi po dito, following intuition and honoring your ideas, it will lead you to increased prosperity and abundance. Kasi sa intuition, your intuition is working for you para magtagumpay ka sa buhay. Para malaman mo rin kung sino yung taong hindi totoo sa inyo, na may masamang intention ang tong taong sa inyo. So, listen to your intuition. Trust your intuition, okay? Sa love life, self-love, partnership, and romance. May nakita ko dito na nag-iisip pa rin kayo dito. Okay. Nagkaroon ng stagnation, pagwawalang kilos. So some of you sa mga single dyan, na-stuck kayo sa previous love nyo. Nahihirapan kayo sa pagtanggap ng bagong tao. Ayaw nyo pa ng commitment kasi na-stuck pa kayo sa nangyari sa nakaraan. Siguro walang closure. Siguro mahal mo pa. Okay? So kung sa may relasyon kayo ngayon, kung may asawa na kayo ngayon, if this is kung may nangyari na na-stuck kayo sa nangyari noon na hindi nyo nagustuhan, pwede magkaroon kayo ng honest conversation and resolve nyo ang dalawa. If this is all about your past or ex nyo, nako, kailangan yung i-release niyan kasi may relasyon na kayo. Okay? Ano pa? May hope and healing ako nakikita. This is also a success, and this is the clarification of your cards na may recognition na ganap, may awards, rewards, ganun. So may hope and healing po na naganap. And I see. Kaya pala hindi ayaw nyo pang mag-commit kasi nasa healing process pa kayo sa mga single dyan. Pero actually may darating po para sa inyo. You are destined to be with someone. Para sa mga may relasyon dyan, wala kayong problema dyan. The couple felt calm and harmonious sa relasyon nyo. So you are healing from the past also and feeling hopeful for the future. So this is very good. So that is your reading. Libra ngayong April 1 to 15, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.